Hello mga katugstugan, dahil malamig ang panahon ngayon, gusto kong magluto ng nilagang pata. Masarap humigop ng sabaw ngayon, di ba? At sinimulan ko na nga magluto. Ito pinakuluan ko muna yung ating pata. Yung iba talaga gustong luto dito sa pata is yung fried. Pero ako kasi mas gusto ko yung may sabaw. Tapos maraming gulay, di ba? Siyempre mas masarap kapag malambot na yung karne. Kaya pakukuluan ko talaga to ng matagal. Pero dapat talaga sa pressure cooker to pinapalambot eh. Pero dahil hindi naman ako sanay gumamit ng pressure cooker, dito ko na lang papalambutin sa kalserola. Sa kaserola, ganun. Mas matagal nga lang pero no choice eh. So ito na nga yung patatas, sibuyas, tapos repolyo. Ayan yung ilalagay nating gulay. Napapansin nyo ba, konti lang din yung niluluto ko kasi nga tatlo lang din naman kami dito sa bahay nakakain. Saka napapansin nyo rin ba, hindi rin ako naglalagay ng mga betchin, wow, sarap, tsaka magic sarap, ganun. May nakapagsabi kasi sa akin na hindi maganda yun sa ating kalusugan, kaya hindi ko na nilalagay. Pero choice ko naman yun. Choice nyo rin kung lagi kayo naglalagay ng ganun, di ba? Opinion ko lang naman yun. Pero dati naman naglalagay talaga ako ng mga pampalasang ganun. Favorite ko pa nga ilagay is magic sarap. Napapansin ko rin kasi nun after ko kumain, nahihilo ako, sobrang antok na antok ako, ganun. Although normal naman yun after mo kumain, ganun yung mararamdaman mo, di ba? O masyado lang ako nag-iisip na dahil yun sa nilalagay na betchin, magic sarap, wow sarap, ganun. Overthink lang siguro talaga ako. May nagluto nga dito one time, sabi niya, ba't daw hindi ako gumagamit noon? Sabi niya, kailangan pala talaga marunong magluto kasi walang ginagamit na ganun dito. Alam mo yung ginawa niya, bumili talaga siya, kaya nagkaroon tuloy ako ng magic sarap sa lagayan ko dito. At para hindi masayang, ayun, yung nagluto ako, ginamit ko na rin yun. So, nung medyo malambot na nga yung ating pata, nilagay ko na yung sibuyas dyan. Tapos, maya-maya, sinunod ko na rin yung patatas. So, antayin natin lumambot na rin yung mga patatas. Hindi naman yan matagal palambutin eh. Pakuluin lang ulit natin yung sabaw. At dahil nga nag-uulan-ulan ngayon, hihigop tayo ng maraming sabaw, dadamihan natin yan. Pero ang ending, hindi ko nadamihan yung sabaw niyan. Ang bilis lang naubos talaga. Kaya next time na luto ko niyan, talagang dadamihan ko na. Kasi nabitin talaga kami, oo. Si Mr. pa naman ako po, grabe sa sabaw. Ayan at nilagyan ko na nga rin ng pamintang buo. Madalas nga nag-a-adjust ako kapag konti lang yung sabaw, konti na lang talaga yung sinasabaw ko kasi alam ko, mabibitin talaga siya. Lahat siguro talaga ng lalaki mahilig sa masabaw at masarsa, no? Kasi ganoon din yung napansin ko sa papa ko tsaka sa dalawa kong kapatid na lalaki. So, nung kumulo na nga ulit, nilagay ko na yung ating broth cubes. 4 cubes nga pala yung nilagay ko. 2 pang nor cubes yung nilagay ko, kita nyo naman. Gusto ko kasi talaga lasang-lasa mo yung pork. Naranasan nyo na ba yung bumili kayo sa karinderya? Tapos yung sabaw nila parang tubig lang. Ay grabe, naaalala ko talaga dati pag bumibili ako ng sinigang, tinola, nilaga. Pag yung sabaw talaga tinikman mo, ay para talagang tubig lang. Sinong nakaka-relate dyan? Ayan at nilagyan ko na nga rin ng repolyo after kong timplahan ng patis yung sabaw. Yung nilaga, pwede nyo rin naman lagyan ng marami pang gulay katulad ng pechay, ng Baguio beans. Ikaw bahala kung ano pang gusto mong gulay ang ilalagay. Pwede pang lagyan ng mais, ganon. Wala kasing mabibilihan ng mais dito kaya hindi rin ako naglagay. Parang bulalo lang sinabi ko, no? Basta sa nilaga kasi, pwede naman kasi talaga ang mais, hindi lang sa bulalo. Saka mga mare, kung kakain kayo ng meat, siguraduhin nyo talaga na balance, merong gulay na kasama. Importante pa rin na isipin natin yung ating health. Oo, masarap talagang kumain, pero syempre kailangan hinay-hinay pa rin. Alam nyo ba, one time, natitigan ko yung picture namin ni Mr. nung bago kami magsama. Sa ngayon, sa kakaluto ko, ayan, ibang-iba na yung katawan namin. Ang laki talaga ng pinagkaiba, ang taba na naming dalawa, lalo siya. Nung nasabi niya nga sa akin yun, sabi niya, wag daw akong luto ng luto. Pwede ba yun? Iba pa rin kasi talaga pag lutong bahay, di ba? Yun nga lang, ang hirap talaga mag-isip kung anong ulamin araw-araw. Ikaw rin ba? Ganun din ba? Umaga pa lang, iniisip mo na kung ano yung ulam sa tanghali, iniisip mo na kung ano yung ulam sa hapon or gabi. Ang dami ko na namang chika. O siya, kain po tayo. Luto ng ating nilagang pata. Hanggang dito na lang. Bye!